All right. Good morning. Good morning. Good morning. Ah, meron na tayong ang tawag dito, yung top box. So, naka-order ako ng ano ba? DC Monorack. Buti na lang may mga nag-a-advise. May pamangkin. Shout out to you. DC Monorack yun daw yung maganda. Sinuggest niya tsaka ni JC Catalino yung from JIC Works. Shout out sa motor shop ni JC Catalino, JRC Motorworks dyan sa may Montalban. Paglagpas mo lang ng ng Monterac sa kanan, mga 1 kilometro wala pa. Kita mo yun, JRC Works. Pag e-bike yung yung gusto mong either buuin or magpagawa, napakahirap ng napakahirap makahanap ng marunong sa e-bike Yung sa e-bike group namin, kaliwat kanan yung nagtatanong. And ako, nasubukan ko na rin tanong-tanong ko siya. Kung makakit ko mga detalye ko, kung magsasalpak lang ng simpleng kung pinagagawa ko doon. Napakasimple eh. Wala namang kinalaman sa motor. Hindi mo nga ba e-bike? Putang ayos. Kaya kung gusto mo may plano kang bumili ng e-bike o may e-bike ka, gusto mong magpagawa, pa-upgrade, ganyan, dun, or bumili, yan, may binibenta siyang unit doon, malulupit mga unit niya. Yun, dun ka, pumunta kay JRC Motorworks. Sulit doon, kasi mga bumibiyahe, malalayo. Malalayo pinanggagalingan. May mga galing pa ng Manila, ngayon, dinadayo yan. Kasi, better siya sa gamit. Especially yung yung very rare na case nitong keso, which is yung bearing, knuckle bearing. Meron siya nun. O, di ba? Knuckle bearing. Ayun yung sa manibela. Yun yung naayos yung kalog sa manibela nito. Sakit kasi ng keso yun. May kalog yung manibela. So, siya lang ang merong stock ng bearing na hindi lang basta bearing, pin bearing yung matibay na bearing. Anyways, so nakabili na nga ako ng DC Monorack. Ang DC Monorack, yun yung patungan ng patungan ng top box. Ang top box, syempre, yung box na lagayan ng gamit, di ba? So, unahin ko muna binili ng rack or DC Monorack. DC Monorack is brand siya na matibay. Kagandahan kasi sa DC Monorack, lifetime yung warranty niya. O, saan ka pa, di ba? Sa Shopee, nag-iisang shop na meron na 1.9. Bibili ko na, actually nakakasa na siya, i-order ko na lang eh. Kaya lang medyo ino ko yung shop, yung sini-eye ko ng konti yung shop. Pucha, pagtingin ko sa mga niya, sa mga ibang item niya. For example, yung liha na 10 pesos, 15 pesos na lang na liha na pang grinder. Sa kanya 400. Good job. Sabi ko puta kung hindi lang siya nag-iisa, patol na ako nito, ginawa ko, nag-google ako. Google ako sa Google ako ng DC Monorack for Quezon K350X. Google ako. Pag Google ko, ang lumabas naman Lazada. Hindi ako nagla-Lazada. Punta ako sa Lazada, install ako. Pagtingin ko sa Lazada, 1.1. Nako, pucha. Mukhang patol na to At nag-iisa lang siya sa Lazada na meron ganun. Keso K350X. Tapos sini-eye ko yung shop niya. Sabi ko, pasado. Di in-order ko. Sabi ko na lang, CCOD ko to para in case magkabulilyasuhan. In case magkabulilyasuhan, hindi ko babayaran. Ganon. Baka mamaya. Kasi ganun sa Lazada may mga scammer doon yung kunwari DC Monorack papadala sa'yo ice cream cone, something like that. Doon ako nagoyo minsan na-scam din
So, tinapa ako, sabi ko, positive to, positive. Positive na rock. Kung mali man to, tinanong ko sa courier, sabi ko, paano kung hindi kasya? Sabi niya, hindi sir, pwede sa app, may return yan. Sabi ko, good, good, good. So far naman, nung pagsukat ko, pasok. Sabi ko, nice, pasok. O di, pasado na, good na yung Lazada. O, saka ako yung nag-canvas ng top box. Yun. Canvas ako ng top box. Sandali, hindi ko siya kita. Sabi sa akin nung nag-install, nung binilang ko, kailangan daw kita mo siya sa side mirror. Nice yung side mirror. So, yun. Meron na tayong top box. Ang bili ko dyan, 45 liters, second hand, 9,000 daw bili niya dyan 2 years ago. Binigay niya lang ng binibenta niya ng 3,800, nakuha ko ng 3,600. O, diba? Siya pa nagkabit. Shout out to you, kailan mo pangalan niya, Von. Shout out to Von. Yan, nakita ko lang siya sa Facebook Marketplace. Siya yung pinakamura. Siyempre, second hand, pinakamura. And, ang price range lang naman nito, itong 45 liters na aluminum. Alloy. Meron dyan, DC, SEC, dito sa Marcos Highway, 5,000. Nabisit lang ako kasi sabi ko, dala ko yung yung rack ko. Kapag bala ko kasi kapag hindi kasya, wala, balik ko sa pero kung kasya, diretso na pakabit. Sabi ko ganun, dala ko yung rack, pasama ko na pa-install. Kung ganun. Sabi niya, pag rack 200, pag ikakabit pa yung rack. Pag may rack na kami magkakabit ng box, libre. Sabi ko, ayos din to, 3 tornilyo lang yun. So, tinanggal ko. Tinanggal ko yung existing rack, hindi siya rack, existing na handle, yung sandalan. Tinanggal ko yung existing handle, sinalpa ko yung rack. Pakadali. Yun, so nasaksak na yung rack. May naka-canvas naman ako dito sa Marikina. Kano lang ba sa kanya? 4,700. Mas mura. Ganun din. SEC, alloy, white, ganyan. Sa picture parang laki-laki kasi. SEC, alloy, brand new, yan. Tapos sa kanya, 50 pesos lang daw ang kabit. Kahit sama mo pa. Hindi klaro yung usapan namin eh. Pero sabi ko, bit ko yung dala-dala ko yung rack. DC mono rack, hinart lang niya, ganyan. So, ano ba tayo? So, hinart niya lang. So 4,750. Brand new, mas mura pa rin siya ng 250. Kapag sinabi niya na, sige sir, kami na magkabit niya, sama na yun sa 50, mura pa rin. Kaya lang, nag-text back yung kasi hindi nagre-reply yung sa 38 Nag-text back. Sabi ko, sabi ko, baka ito na lang, sabi ko ganyan. Sabi ko, last price mo yung 38 kasi 38 nga yung post niya. Sabi niya 36. 36. Sabi ko, sige, good, okay yan, 36, sabi ko ganyan. Punta ako dyan, 8 o'clock, 8:30 kasi mga 7 pa lang yun eh. Sabi niya, ay, may lakad ako bukas, gabi yun ha. Hindi, sabi ko, nauna. Ay, wala ako sa bahay sir, sabi niya, nasa opisina ako, sabi ko. Ganun ba? Sabi niya, mga 9 na lang. So, close kami ng 9. Sama ko si teacher, 9 o'clock. Aga namin, sabi ko, bali na maaga. Kaya sa tao, galing, baka gabihin pa tayo, magpuyat pa. Sabi ko, agahan natin, alis na tayo. Pag alis namin, siyempre, magagayak pa, ganyan. Hinanap pa namin sa Google Map, ganyan. Sabi ko, hanapin mo natin sa Google Map, may na tayo tumambay sa McDo. Sabi ko, ganyan. Kasi, maaga kami, mga pa lang yun, mga 8:30 pa lang, ganyan.
Pagpunta na, pagliko-liko kami doon sa ano, sa street sa subdivision nila, wala siyempre subdivision, hindi naman matao. Merong nakamotor doon, kumanan. Kasi kami, kumaliwa kami, nahanap namin yung number 33, yung address niya doon sa ano, Cherry Blossom. May kumanan. Tapos tinuro pa niya, uy, ayun o, naka-DC mo, naka-top box. Sabi ko, hindi, parehas lang yun. Sabi ko ganun. Pero sige, tama, tama yung ano niya, baliktad tayo. Atras tayo doon. Balik tayo doon sa ano, sa number 33 kasi 33 na namin. Pagtunto namin ng 33 siya lang. Inisto ko siya sa Facebook, nakita ko yung mukha niya. Sabi ko, lumabas siya, sabi niya, sabi ko sa ano, sa top box. Sabi ko, oy, ano, napaaga kami. In-install niya, siya nag-install, kinalas siya sa motor niya, tapos in-install niya, di ba, good job. Sinabit niya, tinawaran ko pa nga pag-install, sabi ko, si teacher kasi, sabi niya, tawaran mo. Sabi ko, tawaran ko pa, wala nang mawala. Sabi ko, pwede 3.5. Sabi ko, sir, sagat na sige, 3.6 na problema, subok lang naman. So yun, 3.6 ko nakuha. Sabi niya, sir, 9,000 talaga yan, bili ko 2 years ago. Hindi ako nawala. Sabi ko, 9,000. Yung pala, tumingin ako sa Facebook, sa Facebook. Marami kasi ako mga piniin na mga store. Pagtingin ko, meron mga mamahal talaga. Tingin magkakano ba yun? 7.5, 28 liters lang, SEC. Grabe na mga maresyo to. 7.5. So meron nagtataas talaga ng presyo. Malay natin, 2 years ago, mahal lang ang alloy, tipong kalalabas lang, malay natin. Pero 9,000 daw bilhin niya dito. Medyo mabili, may konting kalawang, pinintalpenan ko na lang yung plate, tapos yung nilinis lang, nilinis namin. Buti mo yung parang niya sa loob, yung bezel niya sa, kasi sa loob ng aluminum, merong tawag nun, ano ba tawag doon? Parang, yung iba leather pero sa kanya hindi leather hindi siya leatherette basta something na na material na pwede mo kalasin from velcro tape. Tapos yun, pwede mo linisan yun. So nilinis ko, punas yun, okay na. Ito lang napansin ko sa top box kasi kwento ng pamangkin ko, nakakakita daw siya ng mga nililipad na top box. Kaya in-observe ko, sabi ko, paano ba yung kinakabit? So pinakita niya, sinukbit niya lang from the back, pinush forward, tapos nilak niya from the back din. Sabi ko, paano mo sumabit yan? Sabi niya, sir, hindi, tagal na sa kanya, 2 years sa akin, hindi naman yan nililipat. Sabi ko, kung sa bagay, kung yung weight ng bigat mo, makakadagdag sa diin, hindi siya basta-basta lilipad. Ngayon kanina, nagmamadali kami ni teacher. Kasi tanghali na, isip na, oras na, mamadali kami. Kakasinod ko, nakalimutan ko na meron kaming top box sa likod. Siyempre, may bago pa, first time bumili top box. Sabi ko, pucha, pag sumabit pa lang sa malaking side mirror ng truck na pwede palang maiwan to o masira yung ng elfa. Sabi ko gano'n. Doon ko napagtanto na shit. Lang pala kakalkulahin mo lagi yung pasingit-singit mo dahil. Pero sabi ni Von, pag sumuot yung side mirror mo, kapag yung side mirror ko mataas. Kapag sumuot yung side mirror mo, suot mo rin yung sa likod. Ganun. Kasi yung width nito, halos parehas din yung ng width ng motor Hindi ko akalain na ganito lang pala siya kaliit. Feeling ko kasi yung 45 liters, parang napakalaki Pero ito yung common size pala. Ito yung common size ng putang na yun. Tulad nyo, nalulubak ko. Meron tong goma ng interior doon sa 4 na point na kung saan mo sinukbit. Sabi niya, ako lang naglagay ng goma ng interior kasi kumakalog daw na iirita siya siguro kumakalog. Kaya para mawala yung kalog, ganun. Ako naman iniisip ko ganito kasi yung mga bagong
mga bagong top rock ngayon, ano, yung plate, pag sinabi ko palang plate, yun yung tutwerkahan. Kasi yung plate, itutwerka dun sa rock, tapos ito, isusugwit dun sa plate. Okay? Yung mga bago daw ngayon, sabi yung titinda, nakita ko dun sa, sa Quiapo, sa Manila. Yung plate nasa loob na ng top box. Mas secure siya. Ngayon, remembering yung kanina, muntikan kami sumabit dun sa air na truck, yung side mirror, matibay yan eh. Sabi kong ganun, kaya pala ang original design ng top box is pwedeng lumipad by force. Bakit? Kasi in an incident na sasabit ka, halimbawa sumabit for some reason sumabit siya, matuling ka, isipin mo matuling ka, sumabit yung top box mo, tapos matibay yung top box mo, ano mangyari sa'yo? Angat yung gulong mo sa harap, templang ka, di ba? Whereas, matuling ka, sumabit yung top box mo, naiwan yung top box mo, diretso ka lang. So, ang concern dito, secure siya enough na hindi basta-basta tatalsik. At, removable siya enough in case of an accident. Yun. Yun ang ano dito. Yun ang point sa... Ayun, bigidro pala tayo. Yun ang point sa design nito. Yun, syempre, dahil sa dahil sa teka tayo withdraw muna tayo. Yan natin ng funds. Ito naman, lobat na ako, fuck. Ayan, ngayon, dahil naman sa sinasabi ko. Pakita ko muna sa inyo yung na makita nyo. So, ito yung top box. Ayan. O, diba? 45 liters yan, aluminum. Ngayon, paano malaman aluminum siya? Puta na. Baka plastic lang to, fuck. Na-scam ako. Pero nakita ko sino yung mga rivet, So, one indicator yan na hindi maire-rivet ang plastic eh. Sa akin lang yun. So, see you later.